Alan, okay na. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Muli, araw ng linggo, araw mo, araw na dapat namin itaas at pasalamatan ka, Panginoon. Lord, salamat sa mga kaluluwang narito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang mga pag-aaralan namin ay aming maramdaman, aming isagawa. Amen. At aming ipamuhay, Panginoon. Yes, hallelujah. Lord, salamat sa magdadala ng salita mo. I-bless mo po siya. Bigyan mo siya ng katalinuhan upang maibibigay niya ang salita mo ng maayos. Amen. Upang sa ganon ay maunawaan namin lahat. Yes. Panginoon, tinatas din namin ang music ministry, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay sa kanila ng magagandang boses, Panginoon. Yes, hallelujah. Lord, at habang nagkakantahan kami, Panginoon, maramdaman namin ang iyong mahal na Espiritu. Yes. Yes. Lord, hayaan, huwag mong pabayaan, Panginoon, na lumabas ang bawat isa sa amin. Hindi kami nabibless. Amen. Nawa po, Panginoon, na maramdaman namin ang bandal ng Espiritu. Yes, hallelujah. At sa mga taong wala pa dito, Panginoon, Lord, hipuin mo sila. Dalhin mo sila dito, Panginoon. Lord, ang papuri, ang pagsamba, at pagdakila ay sa iyo lang namin binibigay. In Jesus' name we pray. Amen. Are we blessed? Amen. We're going to start our praise and worship. We'll sing and praises. I'm glad we are here. Amen. Amen. Hallelujah. You are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you.
Panginoon, salamat po sa Panginoon. Yes, yes, our. Hallelujah. Hallelujah. All my days, I'm held in your hands. Way down, until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. I love you, Lord, hallelujah. You have led me to the darkest night. You are close like no other. You are the Father. I know you are a friend. And I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Your Lord is running up to me. Your Lord is running up to me. I lay down, surrender now, I give you everything. Your Lord is running up to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able,
Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a light. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you. I just want to sing the name of Jesus. For everyone, everyone. I know there is peace within your presence. I feel Jesus. Lord. Just want to speak the name of Jesus. Your nation's heart to break. Lord. There is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, Lord. Hallelujah. Bring every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a light. I wanna speak the name of Jesus. All inside me. Yes, Lord. Every soul adopted by depression. Yes, Lord. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus on my body. I speak the holy Jesus, Lord, my family, I speak the holy name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Shine through the shadow. Burn like a fire. Hallelujah. Thank you. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire.
I just want to the name of Lord, hallelujah. I see. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, Generations, holy God worship, sing the song of ages to the Lamb. Will ignore us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And the dominions of power and position, your name stands above them all. All the creation rise, holy, you are lifted high, holy forever. If you live with Him, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And regions of power and positions, your name stands
Forever you will I'll never Forever you will Yes, Lord. Hallelujah. For your name is great and greatly to be Yes, Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Praise God. Hallelujah. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Grabe. Praise God. Salamat. Narito si Kuya Jonathan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Masaya ba kayo? Yes! Masaya po tayo ngayong umaga dahil linggo na naman. Meron na naman tayong isang araw para purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Pasensya na kayo, lumalatuloy ako sa pagkanta sa sarap ng kantahan di ba? Napakasarap po magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon na nakakakita ng lahat ng bagay. Amen! Amen! Glory to God! Hallelujah! Praise God. Biglang nag-init ang lahat ng bagay. Napakabuti po ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Isa po ang pinagpalang umaga sa bawat isa? Amen. Pinagpala ba kayo? Yes. Sabihin nyo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, ngayong umaga po, salamat po sa Panginoon. Alam niyo po ba kung anong petsa na ngayon? Today is March 9. Second Sunday of March. Parang napakabilis ng mga pangyayari. Natapos ng February, ngayon po ay nasa buwan na tayo ng March. Kaya po, salamat sa Panginoon. Gusto ko pong magpasalamat sa bawat isa na narito ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan kita, kapatid.
Praise the Lord! Alam niyo po ba na kapag wala ang isa sa inyo, ulan. Kaya dapat po, lagi tayong narito. Ako, pag hindi ko nakikita si Ate Letty, nalulungkot ako. Hello! Praise God! Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa. Pag-i-imaginein mo, sabi ko nga, sobra tayong pinagpala. Naniniwala ba kayo? Amen! Bakit po tayo pinagpala? Kasi alam natin ang katotohanan at narito ngayon tayo sa church. Di ba? Naalala ko po yung nakapost. Di ba sabi nila, yun daw mga mayayaman, ang mga bilyonaryo, naguhukay na sila para sila may pagtataguan. Tama? Kala nila may pagtataguan sila, di ba? Sabi, may alam sila na hindi natin alam at may alam din sila na ayaw na nating alamin. Amen! Glory to God. Basta importante, alam natin bago dumating ang panahon yon, pag dumating ang Panginoon sa itaas, sinalubong tayo, wala na tayo. Hindi po tayo dadanas ng sinasabi nila. Hindi po tayo tatataka ng 666 o kung ano man. Bago po dumating yon, kukunin na tayo ng Panginoon. Amen! At yung ginagawa natin ngayon, practice natin para sa heaven. Praise God. Kasi kung wala tayong practice, ma-out of place tayo sa heaven. Amen! Kaya po, alam niyo po, salamat ng marami sa ating Panginoon dahil tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kesa dito para po tayo mag-aral ng kanyang mga banal na salita na siya pong nagpapalakas at nagbibigay ng kalakasan, kalusugan. Nakita niyo po ang tataba natin. Hello! Praise God. Si ate Raquel, ang taba din eh. Di ba, Ate Manet? Praise God. Hallelujah. So, sa gabi po, nagba-Bible study kami. Napag-aralan po, sabi po, yun daw pong na kay Lord, para daw pong punong kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog, sa tabi ng batis. Ang daw niya ay hindi nalalanta, namumunga sa kapahunahunan, at hindi natutuyo ang kanyang dahon. Hindi ba totoo naman? Kapag na kay Lord ka, hindi ka nagtatatanda. Hello? Bakit? Kasi po lagi kang nakangiti sa gitna ng lahat ng dinadaanan mo. Tayo pong lahat ay masaya pa rin at nakakangiti. Amen? Dahil alam natin kasama natin si Lord. Kaya po pag titingnan natin ang mga buhay natin, tayo pong lahat, sa dami ng dinaanan nating problema at kabigatan, para bang kung hindi natin kasama ang Lord, baka ngayon hindi na tayo makaugaga. Amen? Pero, tingnan nyo nga po ang mga mukha nyo. Sige po, lumangin ko sa kanan at kaliwa. Wow! Praise God! Hallelujah! Di ba? So, alam niyo po, ang dahilan po niyan, sabi nga doon sa, yung po nakaraang topic natin, sabi, living the best life. John 10:10, ang kalooban ng Diyos, kaya siya nagpunta rito sa lupa para tayo bigyan ng buhay, hindi basta buhay, kundi buhay na mapayapa at buhay na pinagpala. Hindi po ibig sabihin, pag pinagpala ka, sako-sakong soldi. Tama? Yung mapayapa ang buhay mo, meron kang peace, meron ka ng lahat ng kailangan mo, hindi pa ba mayamang kanyan? Hello? Pero karamihan naman sa atin, may mga mansion na sa Pilipinas. Tama? So kaya ngayon, yung mansion natin sa heaven, nakahanda na rin. Amen? Kaya po ngayong taong ito po, ang tip po natin, tingnan niyo po yung ating poster na dinikit ngayon. Nakalagay po doon is living in the overflow of grace. At kaya bago po natin maranasan yan, kailangan po nating tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At sabi nga, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, ang lahat ng pagpapala ay taglay na natin. Hello? Kaya po hindi natin kailangan mag-struggle, ang gagawin na lang natin, susunod tayo sa kalooban ng Diyos. So ngayong umaga, ang aaralin po natin is the love of God. Ano nga ba ang pag-ibig ng Diyos? Sige po, babalik po tayo sa basic na aralin para po maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So, kukunin po natin yan sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 7. Sabi po,
But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life. Kaya nga po, pag wala kang Lord sa puso mo, wala kang kabuhay-buhay. Again, uulitin po natin. Sabi po natin, hindi po lahat na naglalakad sa karsada ay may buhay. Maaring buhay sila, pero patay ang kanilang espiritu. At alam niyo po ba, ang bumubuhay sa atin, nagpapalakas sa yung ating espiritu na nakaugnay sa ating Panginoon. Amen? Sabi po, He gave us life when He raised Christ from the dead. Sabi po dyan, it is only by God's grace that you have been saved. Dahil sa mayamang grasya ng Diyos, kaya po tayo naligtas. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realm because we are united with Christ Jesus. So, united po, nakiisa at nakipag-isa. So, God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and kindness toward us as shown in all He has done for us who are united with Christ Jesus. Nakipag-unite ba kayo kay Jesus? Amen. Pag tinignan niyo po, who in all He has done for us. Lahat po ginawa na ng ating Panginoon. He is finished in the cross. Lahat pong pagpapala, kapatawaran ng kasalanan noon, ngayon at magpakailanman. Sabi nga, hindi pa tayo pinanganganak, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Amen! Amen. Kaya po, napakahalaga na maunawaan po natin ang lahat ng ito. Praise God. Hallelujah. So, pwede po tayo manalangin bago tayo magpatuloy. Glory to God. Hallelujah. We praise you and we worship you this morning. We glorify your name. Panginoon, salamat po ng maraming sa lahat ng kaluluwang naririto ngayon at sa lahat pong nakakapanood ng live. We praise you and we worship you. Dahil sa iyo, Panginoon, wala pong aksidente. Ito po ay ikaw ang nagpaplano at gumagawa. Kaya salamat po ng marami sa bawat isang nakakapanood at sa mga lahat ng narito sa church dahil alam kong may plano ka sa buhay naming lahat. Kaya Lord, sa oras na ito, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong binigay mo sa aming lahat. Nawa po, Panginoon, buksan mo ang aming spiritual eyes and understanding para po maunawaan namin ang mensahe mo at para po maipamuhay namin ito ng ayon sa iyong kalooban. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po kami at nagpupuri dahil alam namin, Panginoon, walang lalabas sa church na ito na hindi masaya, taglay ang pagpapala, at taglay ang katugunan sa lahat ng kanilang mga panalangin. Ito po ang aming panalangin sa oras na ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah! Praise God. So, basahin po natin sa Tagalog. Okay? Sabi po sa Tagalog, nilagyan ko po siya ng underline. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, inibig ka ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kagabi po, ang topic namin, John 16, tama ba ako, Ate Lord? John 16? John 15:16. Ang sabi po doon sa John 15:16, ako ang pumili sa iyo at hindi kayo ang pumili sa akin. Sabi ng Panginoon, ang bawat isa po ay pinili ng Diyos, kaya po tayo narito sa church. Kaya nga sabi niya, napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Nung tinanggap po natin si Kristo sa ating mga buhay, patay po tayo noon nung hindi pa natin tinanggap. At nung tinanggap natin siya, tayo po ay nabuhay. Yung ating espiritu ay nabuhay, nakasama ni Kristo. At kung nasaan si Kristo ngayon, nandun yung ating espiritu. Praise God. Hallelujah. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang
mamunong kasama niya sa kalangitan. Excited po ba kayo? Na mamuno sa kalangitan kasama ng ating Panginoon? Pero hindi muna ngayon. Hello? Mauna muna sila. Praise God. Hallelujah! So sabi po, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ganun kalaki ang pag-ibig niya, di ba? Kaya nga po, paulit-ulit nating inaaral yung, sabihin mo nga sa katabi mo, mahal kita, kapatid. Di ba? Yan yung utos sa atin. Magmahalan tayo. So, what is the love of God? Sabi po, ang pagmamahal ng Diyos ay walang kondisyon. Condition free. Di ba? Ang tao, sasabihin, bago siya magmahal, mamahalin ka muna. Tama? Di ba sabi, mahal kita dahil meron akong napapala sa iyo. Di ba? Pero si Lord, sabi nga, kahit makasalanan ka, kahit sino ka pa, minahal ka niya. Unconditional. Sabi nga, the unconditional love of God. Walang kondisyon. Masaya ka o malungkot, mahal ka pa rin ng Diyos. May pera ka o wala, mahal ka pa rin ng Diyos. Salbahe ka o mabait, mahal ka pa rin ng Diyos. Sabi ng iba, ay, di magiging salbahe na lang ako. Hindi totoo. Praise God. Kasi kung mahal ka ng Diyos at alam mong inibig ka ng Diyos, ano sukli mo? Magpapakabait ka ba o Siyempre, magpapakabait ka. Di ba? So, kaya po, dahil minahal ka ng Diyos, dapat ayusin mo yung sarili mo. Di ba? Okay. So, sabi po sa 1 John 4:16, nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So ngayon, alam nyo na, kung hindi kayo marunong umibig sa inyong kapwa, ibig sabihin, wala ka sa Diyos. Tama? Di ba sabi natin, ako'y anak ng Diyos. Ako ay may Kristo sa puso. Pero, galit ako sa Kanya. Di ba? Di ba? Hanggat may galit ka sa puso mo, wala ka pa ng Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Wow. Tingnan nyo, nagagawa ng Bible study every Friday, every Saturday and Thursday. Di po. Wow. Glory to God. Di ba? Mas maganda na yung wala kang dala-dala sa puso at sa dibdib mo. Amen? Glory to God. At saka, praise God. Hallelujah. Nakaka-relate ako kay Ate Nora. Hello? Praise God. Hallelujah. Joke lang po. Sabi po sa Romans 4, chapter 4, verse 5, at saka po 7 and 8. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa Kanyang pananampalataya. Nagiging matuwid tayo dahil sa ating pananampalataya, hindi dahil sa ating mga gawa. Amen? Nananampalataya sa lahat ng ginawa ni Kristo, kaya tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang katwiran taglay natin ay katwiran ni Kristo at hindi sa atin. Amen? Hello? Parang hindi maliwanag. Glory to God. Sabi po, kaya nga po, liwanagin natin. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, napansin niyo po, hindi ka nananalig sa lahat ng ginagawa mo. Kasi lahat ng ginagawa mo, hindi makapagliligtas sa iyo. Hello? Yung mabubuti mong gawa ay bunga ng pakikipag-isa mo kay Kristo. Yun po yung bunga. Di ba? Ngayon, kung sa sarili mong gawa, ikaw umaasa na magpapakabait ka, magpapakabuti ka, hindi po yun ang magliligtas sa iyo. Hello?
Tama po? Amen. Ba, parang ang hina ng amen ah. Praise God. Ito po ang maliwanag. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na ilakas nyo. Sabihin mo sa katabi mo, matuwid ka kapatid. Di ba? Matuwid ang Diyos dahil sa kanyang pananam. So, kung wala kang pananampalataya kay Kristo Jesus, hindi ka matuwid. Tama? Kaya po mahalaga ang pananampalataya. Bakit ganyan? Parang may espesyal ah. Kaya nga, Praise God. Only ang TLGC Caserta may pakape. Hello. Praise God. Hallelujah. So, sige po. Maliwanag na po yung verse 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya. Gusto ko po, pagkatapos nating aralin nito, ang pananaw natin ay mabago. Kasi hanggang hindi nababago ang pananaw natin, hindi natin mararanasan ang totoong pagpapala nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Kasi mahalaga po yan. Kaya nga po sabi, kundi sumampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring. Past tense po ba o present tense? Itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Thank you. Okay. So, sabi po dun sa verse 7, pinagpala ang mga taong at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. So, anong tawag sa inyo? Hello? Pinagpala, tama? Oh, so, ang pagpapala, pinaglay nyo na. Glory to God. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka, kapatid. Praise God. Hallelujah. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang Diyos, sabi po, pinagpala ang mga taong pinatawad ng pagsuway at ang mga taong pinawi ng mga kasalanan. Kaya nga po ang liwanag na sinasabi ng Bible, pinatawad at pinawi, binura, justified ni Jesus. Kaya kung may Kristo ka sa puso, burado na lahat ng kasalanan mo, kaya magpakabait ka, kapatid. Hello? At bilang pasasalamat, dapat ayusin natin ang ating buhay bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Glory to God. So, verse 8, tingnan niyo po. Pinagpala ang taong hindi na pinagbayad pa ba kayo? Nung tinanggap nga tayo, binuranan niya lahat eh, di ba? Ginawa ka ng matuwid. Kaya you can now come directly and boldly to the Lord. Amen? Kaya pwede ka na dumiretso. Praise God. Parang naalala ko si Ate Rachel eh. Hindi, kasi kagabi napag-usapan namin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Totoo namang napakabuti ng Panginoon. Amen? Sabi niya, malaki daw ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. O, Ate Rachel, ayaw mo nang ikaw magsabi? Sige na, tayo ka na, kaunti lang. Pastor, papayayin pa. Hindi, sige. Sige na. Pasensya ka na, ha? I love you. Hindi ako, dahil yung pinag-aaralan ko namin kagabi, pag-Bible study namin na, tinanong ako ni Pastora na, ang sabi niya sa akin, kung ano daw ang naging pagbabago sa buhay ko. Sabi ko, malaki ang pagbabago sa buhay ko. Sa aming mag-ina. Sabi, simula nung ako ay napunta dito sa CLDC. LBC.
naging masaya ako. Naging kontento talaga ako sa buhay ko. At naging budget ang aking isip. Kaya masaya ako sa aking ginagawa. Sa pag-aaral namin ng Biblia, talagang malaki ang natulong sa buhay namin mag-ina. Masaya ako dahil Walang iyak. naging masaya talaga ako. Kontento ako sa buhay. Lalo na pag Magkita mo naman dumating sa... na yung Webes at Sabado, sabi ko yung Sabado na mag-aaral naman. Kaya, pagdating na tuwa ang basura, kasi basura, pag Webes na, hapon yan, Ate Rachel, ito na lang ang lulutuin natin. Siya po yung special ko. Basura, bahala na. Huwag na kayong mag-alala. Huwag na kayong mag-isip. At ako na lang ang bahala. Basta kakain tayo. Praise Kaya, God. yun ang sinasabi ko. Masayang-masaya talaga ako sa ginagawa ko. Basta yun ang inano ko lang sa ating mga kapatid. Maging totoo lang tayo. Dapat talaga tayo. Amen. Talagang kapit lang tayo. At yun nga, lahat ng problema natin, kung gaano man kalaki, kung saan ang bagyo man ang dumaan, basta matibay lang ating pananampalataya. Yun. Dahil yun ang sinasabi ko kay Pasonas. Sabi ko, buhay na patotoo talaga, yung nangyayari sa akin. Yun lang ang pinahahawakan ko talaga. Dahil noon ako hindi talaga ako nakakakilala. Ako nagsisimba ko nagsisimba ko. Parang hindi talaga pumapasok din siya sa ano ko. Pero talagang simula yung dumating talaga sa akin, ang problema na parang ayaw ko na talagang mabuhay. Ayaw ko na, hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Kung makikita ko ang ako, hindi ko talaga kayang tingnan siya. Dahil parang inaano yung puso ko, sinasaksak. Pero nung nakakilala ko sa Panginoon, talagang nabagoon lahat. Praise God. Masaya ako, kontento ko sa buhay ko. Sa trabaho, wala ko akong problema. Masaya ako. Kaya yun naman ang pinapasalamat ko. At nakilala ko itong PLDC. Praise God. Patuloy lang tayo na manampalataya. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sorry I love you. Hindi kasi, naalala ko lang siya doon sa pinag-aaralan natin. Kasi, nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap na natin lahat. Tinanggap natin ang kapayapaan, tinanggap natin ang lahat ng pagpapala. At yun po, naranasan niya. She is our special cook every Thursday and Saturday, and even here. Kanina po, nagluto pa siya ng, basta dalhan mo lang, dilagay mo lang dyan kung ano yung lulutuin, bahala na siya. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, sabi ko, minsan wala tayong expenses dahil sila na rin yung nagdadala nung. Kaya nga po, salamat sa Panginoon dahil gumaan lahat yung aking trabaho natin. Diba? Kasi nga, hindi mo na sila inuutusan ngayon, gumagawa na sila ng kusa. At yan po yung pagpapala na nakuha natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ay sa kabutihan ng Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise God. So, pinagpala ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Praise God. Hello? Praise the Lord. Sabi po, maliwanag po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Ang tawag sa iyo, pinagpala ka na. Kaya sabi nga, ang pinagpala ng Diyos, hindi pwedeng sumpain ng kahit sino. Amen? Hindi tatalab sa kanya yung sumpa dahil siya ay pinagpala na. Amen? Praise God. So, kung walang kondisyon, syempre walang limitasyon. No limits. Tama? Amen. Ang pagmamahal ng Diyos, walang limit. Sabi nga, He can do. Pinag-aralan din namin kagabi yung, yun nga sinasabi natin na
Sa Isaiah 43:18 and 19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new things. I can put rivers on the desert and road on the wilderness. Ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Kahit disyerto, kaya niyang gawa ng ilog. At kahit gubat, kaya niyang tayuan ng daan. Di ba? So kung ano man ang kanalalagyan nating problema at kabigatan, kapag tayo nanalig at nanampalataya sa Diyos at sumunod sa kalooban niya, yung daan ituturo sa iyo. Hello? At yan po ay makikita natin dito sa Biblia. Tama? Kaya po kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, saan tayo kakapit? Mga kapatid, tama? At kapag tayo kumapit sa salita ng Diyos, ay guarantee 100%. Hindi po kami tatagal lang. Sabi ko nga, for 38 years of my life na nakakabit sa Panginoon, wala po akong pinagsisisihan. Masayang masaya po ako. Sabi ko nga, bakit ako hindi tumatanggap ng sweldo sa TLGC? Hindi pa naman natin kaya, praise the Lord. Hindi po. Ang lagi ko po sinasabi, habang ako'y nakakapagtrabaho, dahil kulang pang buhay kong ibayad ko sa lahat ng pagpapalang ibinigay niya sa akin. Sa buhay ko, sa mga anak at sa inyong lahat. Amen! Kaya po tayo, masaya po tayo naglilingkod. Yung makita ko po kayong masaya, akala po ni Ate Nora, pag binibiro ko siya ng Ate Nora, makita lang kitang masaya-masaya na ako. Totoo po yun. Makita ko lang masaya si Ate Rachel, masaya na ako. Makita ko lang kayo lahat na masaya, sobrang saya ko. Amen! Palakpakan ka natin si Lord. Glory to God. Hallelujah! Kasi yun po yung purpose ng church. Ang church po, family, hindi po organisasyon. Amen! Na dapat tayo nagtutulungan, nagyayakapan, at nag-aalalayan. Amen? Glory to God. So, sabi po, walang limit. Sabi sa John 3:16. Ito po yung pamilyar na pinamilyar at kahit tulog, kaya ang kabisaduhin, kaya ang salitain. Tama? Sabi po, ilakas nyo nga. Upang. Okay, ang tanong, may pinipili ba ang Diyos? May limitasyon ba ang Diyos? Ang sinabi, sino man? Hindi po tayo nagsasabing tayo lamang ang maliligtas. Kundi ang sinasabi po, hindi po relihiyon na nagliligtas. Kundi ang sinasabi, sino man sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Akala kasi nung iba, yung sinasabing kaligtasan sa langit lang. Hindi na po natin kailangan yun doon dahil nasa langit na tayo. Dito natin kailangan ang proteksyon. Dito natin kailangan ng provision. Dito natin kailangan yung pagpapala na sinasabi natin. Amen? Amen. Na hindi natin kailangan mag-struggle. Hindi natin kailangan magmakaawa sa Diyos. Di ba anak tayo ng Diyos? Kaya hindi natin kailangan magmakaawa. Di ba? Kundi tayo lagi magpasalamat, Lord, guide me and help me, Holy Spirit, maging buhay ka sa buhay ko. Kasi kung hindi ka buhay, paano na ako? Amen? Amen! Kaya po, simula po nang nabuhay yung Spiritong tinanggap nyo. Kaya nga sabi ni Ate Rachel, nabago ang buhay ko at nabago ang pananaw ko. Naging masaya ako. Yung dating buhay kong malulungkutin, ay naging masayahin. Amen! Kaya po, palakpakan nga ulit natin si Lord. Glory to God. Hallelujah! So, sabi po sa John 1:18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Sino po? Ang ating Panginoong Jesus. Di ba sabi, ang nakakita sa ating Panginoong Jesus ay nakakita sa Ama. Praise God. Okay, Romans 5:8-11. Ngunit, pinatunay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Yan po yung sinasabi natin. Hindi pa tayo pinanganganak. Pinili na tayo. Namatay na siya para sa atin. Sabi po, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala.
lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Malabo po bang sinasabi na salita ng Diyos? Wala naman sinabing, gawin mo to, gawin mo yan. Dapat ganito ka, dapat ganito ka. Di ba? Ang sinabi, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalan sala. Hindi ka naging matuwid dahil sa iyo. Dahil sa dugo ni Kristo nabuhos sa krus ng Kalbaryo, nung tinagamit mo si Kristo, naging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Amen po? Maliwanag po ba yung parte na yon? Dahil gusto kong ipamuhay natin yan. At kung alam natin tayo malinis at tayo matuwid at tayo hindi na makasalanan, iiwasan na natin ang kasalanan. Amen? Di ba? Sabi nga, kung gusto mong pagpalain at mag-overflow yung grasya ng Diyos, dapat mamatay ka sa sarili mo at mabuhay ka kay Kristo. Di ba? Sabi nga, nung inilubog ka, tinatanong kasi ni Ate Nora nung inilubog ka sa tubig, nalibing ka ng kasama ni Kristo at nung ikaw ay iniahon, nabuhay ka na at ang buhay mo ay nakatago na kay Kristo. Amen? Glory to God. So sabi po, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na Maliligtas tayo sa pagkakasalanan. okay, tinanggap mo ba si Kristo? Amen. Sigurado ba may yung buhay na walang hanggan? Amen. Praise God. Wala ka nang gagawin mo, kapatid. Aayusin mo lang yung sarili mo. Tatayo ka lang. Sa mga salita ng Diyos, lahat nasa iyo na. Amen? Amen. Hindi mo kailangan magmakaawa. Gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Hindi po. Yung mabubuting gawa ay bunga ng pagkipag-ugnay mo sa Diyos. Kaya nga po doon sabi sa John 15, ay tinuro ni Ate Lot kagabi, kung nakakapit ka sa puno, hindi ka kaya bubunga? Hindi ba yun ang sinasabi natin? Kapag nakakabit ka sa puno, bubunga ka ng pusa. At ang bunga mo ay hindi malalayot at hindi pinipilit. Kung hindi, bubunga ka ng pusa. Ano yung bunga mo? Kung ang espiritu ay taglay mo. The Holy Spirit. Di ba ang bunga ng espiritu makikita sa Galatians 5:20-23? Pag-ibig. Kahit hindi ka ibig-ibig, mamahalin mo. Tama? Kahit nuknuk ka lang, mamahalin mo pa rin. Di ba? Tumatawa ka. Di ba? Dahil gusto, eh kung meron kang pag-ibig ni Kristo, hindi ka na nga marunong magalit eh. Tama ba ako? Gusto mong yakapin kahit kaaway mo. Tama ba? Yung po yung bunga. Ang kalooban ng Diyos, pinili kita para ikaw ay mamunga. Bungang hindi, yung bungang mananatili at hindi nawawala. Hello? Diba? Kaya po kung uunawain lamang natin na salita ng Diyos isa-isa at i-apply natin sa buhay natin, walang malulungkot sa mundong ito at walang mag-aaway. Hello! Praise God! At kung nagkamali man yung ating kapatid, and then aralin natin yan dyan. Kaya nating patawarin. Amen? Amen! Dahil, bakit? Ikaw nga pinatawad ka ng Diyos kahit na nuklukan ka ng huli. Hello? Di ba? Praise God. Okay. At hindi lamang yan. Tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Biruin mo, kaibigan ka ng Diyos. Hello? Sabi po, He made us righteous when He died in the cross. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, ito po yung sinasabi ko, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng at kaya nga po yun yung sinasabi natin, sa mga gawa mo ba ikaw na naligtas? Di ba? Sa pananampalataya, dahil nanampalataya ka ngayon, lahat ng mabuti ang gagawin mo. Tama, mali? Amen. Bunga ng pakikipag-isa mo sa Diyos, bubunga ka ng mabubuting bagay. Tama? Amen. Kaya hiwalay sa Diyos, wala kang ibubunga. Tama? Amen. Ay, sinong bubunga? Anong ibubunga mo? Yung gawain ni Taning. Di ba? Yung maging marites, whatever. Ayaw ko na sabihin. Praise God. Hallelujah. So sabi po,
Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y mula at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang maipagmamalaki ang sino man. Kaya nga po yung lagi nating itinuturo dito sa TLGC, even we are in the Philippines, at natutuwa po ako na pagka po pinapanood namin, para bang nauna lang sila tinuro o kaya nauna tayo ng naturo. Sa tinuro lang nanonood dyan eh. Kumbaga itinuro nila, itinuro na natin ng isang linggo. Yung ituturo nila, na ituro na natin. Praise God. Hallelujah. Iisa po. Sabi po, kaya nga walang maipagmamalaki kung hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya tayo walang ipagmamalaki. Alam niyo po ba ang paglilingkod na ginagawa natin? Pinagpala po tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataong makapaglingkod. Tama? Hindi po lahat ng tao binigyan ng pagkakataong katulad nating lahat. Tama? Na hindi nila alam na ang paglilingkod, ito po'y kusang loob na ginagawa. Kaya nga po sinasabi natin, yung nakaramdam lamang ng pag-ibig ng Diyos, ang mauunawaan kung gaano sila kamahal ng Diyos. At kapag ka alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, sabi nga, di ba, like natin sinasabi ni na Bishop, kung kilala mo ang Diyos at kilala ka ng Diyos mo, wala kang dapat ikatakot. Di ba? Kahit magkagulo rito sa mundo, wala kang pakialam dahil may Diyos kang kinakapitan. Amen? Glory to God. So sabi po, una po, unconditional. Number 2, no limits. Number 3, unmeasurable. Hindi nasusukat ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi po sa Ephesians 3:17 and 19, naway martiri si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko ng pag-ibig na ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sagay mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Kaya nga minsan nakakaiyak eh, di ba? Pag tayo nagmaawit, nakakaiyak, nakaka-amaze. Sino ako para pagpalain mo ako ng ganito? Sino ako para bigyan mo ako ng pagkakataong ganito? Sino ako na isang probinsyano na taga-bundok? Hello? Di ba? Kaya po pag-iisipin natin si Ate Luz, taga-Kapis. Tama, taga-Kapis ba kayo? Praise God. Hallelujah. Taga Mindanao. Di ba? Pagka iniisip mo yun, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Amen? Glory to God. Hallelujah. Yung iba rito, taga Bicol. Di ba? Sinati Sanden. Praise God. Alam mo, natatawa po ako. Segway. Noong pong linggo, mati tayo ng anniversary na El Shaddai. Nakatabi namin si Pastor Chris. Si Father Chris. Sa likod namin. Sabi ko, Father, sabi niya gano'n, nakilala din agad niya ako. Tapos kinamayan ko siya. Tapos sabi ko, taga-saan nga po kayo? Tiga-Kapis. Ikaw yung kamag-anak ni Ate Luz. Sabi ko gano'n. Father, ikaw nga pala yun. Sabi ko gano'n. So yun, nagkwentuhan kami. Tiga-Kapis. Sabi ko, total, isa lang naman ang goal natin. Ang ipakilala si Jesus. Sabi niya, oo nga. So yun, nagkasundo po kami, natutuwa po ako. So, bakit ko po ako nakwento? Di ba? Nakakatuwa, makakita ka rin ng lingkod ng Diyos. Binati pa nga tayo ni Father McCoy. Sabi ni Father McCoy, gusto kong welcome yung may taga-ibang sekta pala dito. Sabi niya gano'n. Si Pastora Remy, gumano naman ako sa likod. Kasi nakakatuwa ba, di ba? Hindi naman po relihiyon ang pinag-uusapan dyan eh. Kung hindi yung relasyon mo sa Diyos. Kaya kung pare ka man o alam niya yung goal namin isa lang eh. Ang ipakilala ang ating Panginoon. Amen? Amen. Glory to God. Napunta tayo doon. Sabi po, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy, mapuspos kayo ng katangian ng Diyos. Kaya nga po, kung maunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, mapupuspos ka ng katangian ng Diyos. Anong katangian ng Diyos? Mapagmahal, matyaga, mapagpatawad, masipag. Kaya nga sinabi ko, walang anak ng Diyos na tamad. Tama?
Kasi lahat ng anak ng Diyos masisipag at matatalino. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, bakit? Dapat lahat tayo mayroong common sense. Praise God. Hallelujah. Siguro sabi ng iba nakakarinig sa labas, uy, ang yabang nyo. Hindi, totoo naman, di ba? Praise God. Kasi nga, may taglay tayong matalino at ang katalayuhan ni Kristo ang taglay natin, hindi atin. Amen? Amen. Glory to God. So, ano pa po? Kung hindi nasusukat, hindi siya naglilista ng mga mali. Hello? Kayo ba naglilista ng mali ng mga kapwa nyo? Nako ha? Parang hindi totoo yan ha? Sabi niya, why? Pang-ilan na niyang beses na ginagawa ito. Hindi ko na siya kayang patawarin. Hello? Pasungita? Nililista niyo? Ano kayo ng Diyos? Ate Bibian, kung ililista ko, baka punong-puno na yung notebook ko, pero hindi ako naglilista. Amen. Pero sa libro ng Panginoon. Wala. Zero. Amen. Glory to God. Kasi akong, hindi ko Hindi, joke lang, ikaw naman. Marami akong nakikita sa mainit na pagpunta puro sa kalabigan sa Panginoon. Okay. Kaya ako ay mabait na. Praise God. Hallelujah. Ano pa ba Okay. Okay. Yung mga kasama natin sa Ate Bibian, sobrang saya-saya natin. Di ba? Praise God. Kaya kasama ka pa muna ka naglilinis ako. Bako sa kayo. Magkamaran na pastora, dati ako by crew. Bakit na naman kapabahay ako? Sabi ni Lord, pumunta ka na anak. Pumunta ka na anak. Kung tatamahin ka. Kilalang, Maglakad kami. Ako, Diyos ko, napakabilis ko pa sa mga lumaba. kilala kasi siya ni Lord eh. Okay. So sabi po, keeps the record of wrong. Sabi sa 1 Corinthians 3, 5, at saka 7. Or rude, it does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. Okay. Sabi po, sa Tagalog, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Okay. Sabi po, ang pag-ibig ay... Sige nga, lakas nyo. Ang pag-ibig ay... Hello? Taglay niyo ba si Kristo? Amen! So, meron kayo niyan, mga kapatid. Hindi niyo pwedeng dahilanin. Lahat ng tumanggap kay Kristo, meron siya niyan. Amen? Praise God. Sabi po sa awit 133, kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, sa King David 1 nagsabi niyan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Tama, mali? Pero dahil mabait ang Diyos, kahit anong gawin natin, kahit tayo pabalubuloktot, kahit tayo ano pa? Pahihapay, patumba-tumba. Mahal pa rin tayo ni Lord. Amen? Ibinabalik pa rin tayo, di ba? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Lahat may paraan para tayo ay mapalapit sa Kanya. Amen? Glory to God. Alam niyo po, ginawa ko po ito para gusto ko lamang pong unawain nating mabuti yung istorya, yung parable na ito ng unforgiveness and unmerciful. Kasi gusto ko pong maunawaan ninyo kasi minsan sasabihin natin, kung siya kayang patawarin. Ikaw nga pinatawad ka ng Diyos, di mo kayang patawarin yung kapwa mo. Di ba? Basahin po natin ito. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Tingnan nyo ha, si Pedro po yan, si Apostol Pedro. Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi... Okay, 77 times 7. Times 7 pa. 70 di ba? Kadami nun. Okay? Ginumpute ni Bishop yan. Nakalimutan ko kung paano niya ginawa. Okay. Sabi niya, sapagkat ang karayan ng langit ay katulad nito.
ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong piso. Para po maunawaan natin, inilagay nila sa pera at sa figure para maintindihan natin. Amen? Sabi po, dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili niya pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang mga ari-arian upang siya'y makabayad. Anong ginawa niya? Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Tingnan nyo, kaya ko po lahat inilakihan. Pinatawad at ang kanyang pagkakautang at pinalaya. Yan po, tayo po yan. Sa kabila ng lahat nating kabalbalan, sa kabila ng lahat nating ginagawa, pinatawad pa rin tayo. Amen! Kaya po tingnan nyo kung anong makikita natin dito. Ngunit, pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod. So pare-parehong mga lingkod, katulad natin, parang dito sa church, di ba? Na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sa ibang salin, 500 pesos. Okay? Anong ginawa niya? Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nang makaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit, hindi siya pumayag. Sa halip ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Ano po ang makikita niyo dyan? Kaya gusto ko pong i-picture natin ang ating mga sarili at alamin natin, ganyan ba tayo? Imaginein mo, pinatawad ka ng milyon-milyon, sa laki ng mga kasalanan natin, minahal tayo ng Diyos, pinagpala tayo. Nagkasala yung kapatid natin ng kapiraso, hindi natin mapatawad. Hindi ba? Imaginein mo kung gaano. Bakit ko po inilalagay yan? Para po maunawaan natin kung gaano. Kasi minsan tingin natin sa ating sarili, kala kalalaki natin tao kung sino tayo. Sa dami nga ng kasalanan mo, pinatawad ka eh. Hindi ba dapat ikaw pagbutihin mo? Di ba pagbutihin mo, dagdagan mo pa yung ano mo? Huwag mo nang dagdagan yung kasalanan mo. Di ba? Praise God. Naunawaan niyo po? Sabi nga siya nga milyon-milyon ang kasalanan, pinatawad siya. Samantalang kakapiraso ang kasalanan ng kapatid mo, gusto mo sakalin? Di ba? Sinisikil mo, iniipit mo. Di ba? So, kaya po ano sabi? Alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Sumama ang loob ng ibang mga lingkod. Kaya nga po minsan, di ba? Kaya po natin pinag-uusapan ito. Kaya minsan nakakalungkot. Hindi ba sabi niya, may Kristo siya sa puso, siya ay ganito na. Pero, hindi mo makita yung totoong pagiging Kristiyano, di ba? Dapat po, hello, hindi ko po kayo pinagagalitan. Sinasabi ko naman po, kung gusto niyong maranasan yung overflowing grace of God, matuto tayong lumagay sa lugar. Amen! Huwag tayong feeling natin tayo ay angat sa ating kapwa. Dapat, siya, kapantay lang tayo, pantay-pantay lang tayo di ba? Kahit ako'y pastor, sa Ate Maria Tagaligpit, pareho lang naman kami sa harapan ng Diyos, di ba? Ang tingin ng Diyos, pantay-pantay tayo, walang nakakaangat. Kaya huwag niyong iisipin na magaling kayo o kayo'y angat sa kapwa niyo. Dapat, makita sa atin, sabi nga ni Ate Rachel, ako ang buhay na patotoo ng kabutihan ng Diyos. Dahil pinagmabutihan ka ng Diyos, dapat maging mabuti rin tayo, di ba? Kaya kung maaari nga, sabi po sa Bible, kapag nakadala ka ng isang makasalanan sa church, libo-libong anghel na nagkakatuwa. At ito ay nag-aalis ng iyong maraming kasalanan. O bakit hindi natin pag-isipan magdala ng kaluluwa sa church? Diba? Yun yung pagkukulan natin ng pansin, hindi yung mga kung ano-ano. Tinitingnan natin yung puwing ng ating kapatid. Ay, kakaparaso lang naman yung puwing niya. Ang puwing mo, kasing laki ng mukha mo. Tama, ikaw ang nagsabi, ha? Diba? Totoo naman. Kaya simula ngayon, sana wala na tayong marinig na, ay, ganito naman, ganyan.
Sasabihin pa niya, kakaya tuloy marinig na tayo mga iisang taga-TNGC. Sabi, mga chismoso daw ang mga... Hindi, sinasabi Ha? kayo kasi simusa. Medyo yun nga ang comments. Oh, tingnan nyo. Dahil, Chismosa daw. dahil, Matagal ko nang alam yan eh. kayo simusa, dahil nakipatay kami. Kayo lang minahalungkat. Post mo na post. Ay, Lenny. Praise God. Hindi. Kaya po natin ito pinag-uusapan. At saka po ito ang payo ko sa lahat. Iwasan ka. Kahit ano ang marinig natin against us, praise God. Hallelujah. Bakit? Ang Diyos natin nakikita lahat natin ginagawa, kaya lahat mong ginagawa, mananagot ka sa Diyos, hindi ka mananagot sa akin. Di ba? Kaya itikon mo yung bibig mo kung wala kang masabing maganda. Di ba? So, at saka dapat tayo nag-aayos. Hindi tayo nang gugulo. Ayan, diba? Sabi nga, nung tinanggap mo si Kristo, binigyan ka ng kanyang espiritu. At kung taglay mo kanyang espiritu, hindi ang bubunga ng masama. Di ba sabi dun sa James 1:17, all good and perfect gifts comes from the Father. Di ba? Galing sa kanya lahat ng mabuti. At kapag hindi nakakabuti sa isang tao ang sinasabi mo, isiper mo na yung bibig mo. Amen! Di ba sabi, bilang mga Kristiyano, dapat nakaka-encourage ka, hindi ka nakaka-discourage. Di ba? So, simula ngayon, hindi natin pag-uusapan yan, okay? Sabi po, sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayari ngayon, kaya pumunta sila sa hari at nagsumbong. Pinatawag ng hari ang lingkod na yon, napakasama mo. Pansinin niyo po, sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang magnahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari siya ipinabilanggo hanggang sa makabayaran ng buong kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo taos-puso patatawarin ang inyong kapatid. Kaya maliwanag po ba? Hello? Nakakalungkot kasi tayo araw lang araw tapos maliit na bagay lang na ginagawa ng kapatid natin, di ba natin mapatawad, di ba? Okay. Ang pagkain po sa TLGC open. Okay lang siya kung may natira at balutin. Wala namang problema, di ba? Ngayon, kung kayo magpapakain, huwag na kayo magsalita. Diba? Kung gusto niyo magpakain, hayaan ninyong kainin o kaya balutin. Dinala mo rin para ipakain, di ba? Tama ba? At saka huwag kayo magbibiro nung akala nyong sa iyo biro, pero sa iba, totoo. Natawa si Ate Becca. Sabi ko, Ate Becca, joke mo nga lang yun. Di ba? Kasi, kaya ko po ito in-open. Hello? Pamilya po tayo. Di ba? Tayo po ay magkakapatid. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya tayo rin po yan. Amen? Para tayo makaakay ng ating kapwa, dapat makita sa atin yung magandang halimbawa. Alam mo, natutuwa rin naman ako. Ginagawa naman natin yan madalas. Pag may bisita tayo at kakaunti ang pagkain, pinapauna naman natin talagang bisita. Sama yung sinasabi ni Ate Bibian, hindi naman tayo, ginagawa naman natin kung pwede silang bigyan tayo ay, diba? Diba? So, praise God. Hallelujah. Okay, maliwanag na po. Okay ba po ba yun? Amen. Glory to God. Okay, matatapos na po tayo. At kay Lord, merong forever. Sa atin, walang forever. Pero kay Lord, merong forever. Sabi po sa 1 Corinthians 13:8, prophecy and speaking in unknown languages and spatial knowledge will become useless. But love will last forever. Kasi yung love, si Kristo yan Si Kristo kasama natin siya hanggang, hindi natin alam hanggang buong forever nga. Hello? Binigyan pa ng Walang katapusang kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi po, mawawala yung katalinuhan mo, yung speaking in tongues mo, wala yan. Pero,
yung pag-ibig, kasama mo siya forever. Alam niyo po, hindi pwedeng pag-iwalayin. Grace, faith, and love. Kasi yung faith, grace, and love, isa po yan, si Kristo Jesus. Yan lamang po yan. Amen. Kaya po sabi doon sa Romans 8:38, sapagkat natitiyak ko, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Walang ang kataasan o ang kanaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Sabi nga po, nung tinanggap natin si Kristo at napunta tayo sa kanyang mga kamay, sabi niya, hindi na kayo mawawala sa aking mga kamay. Di ba? Praise God. Maliwanag po sinasabi ng Biblia. Praise God. Hallelujah. Sige na, ate, pakitaas. Conclusion na po. Ayan. Sabi po, ano po ang dapat attitude natin? Salamat. Aha. Ano? Sige, lakas nyo. Salamat ako sa aking Panginoong Kristo na nagbibigay sa akin ng takas dahil inuulit niya ang dapat na. Okay. Basta. Ano po ang sabi dyan? Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Kung wala si Kristo, wala akong lakas. Tumayo rito sa inyong harapan. Amen? Amen. Sabi po, na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Hindi ba, nung ginawa tayong karapat-dapat ng Diyos, pagbutihin natin. Hello! Amen. Biro mo, kahit hindi tayo karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat. Hindi binilang yung ating mga kasalanan, hindi tinignan yung ating mga ginagawang hindi tama. So, dapat tayong magpasalamat. Amen! Amen. Sabi po, kahit na nung unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa. Nung ako'y hindi pa, kasi nung hindi tayo sumasampalataya, okay lang yun, dahil hindi mo pa alam di ba? Kaya nga sabi, kung kilala mo na at alam mo na ang salita ng Diyos, mas mabigat ang parusa mo. Tama? Dahil alam mo na yung tama ginagawa mo pa yung mali. Praise God. Hallelujah. Kaya po ang grasya, hindi naglilisensyang gumawa ng mali. Amen? Glory. Glory to God. Sabi po, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya, pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya walang pakikipag-isa, walang pag-ibig, walang pananampalataya, at walang grasya. Hello? Amen. Kaya po kung uunawain natin, sabi nga, kaya po nung nakaraan, pinag-aralan natin, quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Sabi, makinig tayo ng mataman. So, yan po yan. Amen? Amen. Pinasagana sa akin. Sabihin mo nga sa sarili mo, pinasagana sa akin. Salamat sa akin. Ang kagandahang loob ng ating Panginoon. At ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig. Na sumatatagpuan sa akin. So, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, ibinigay sa atin ang kanyang pananampalataya, ibinigay sa kanya atin ang pag-ibig. So, lahat ng taglay natin, hindi atin kay Kristo Jesus lamang na matatagpuan kung tayo'y nakipag-isa sa Kanya. Maliwanag po ba? Amen. Did you learn something? Amen. Maliwanag na po. So, mula ngayon, kahit hindi ka mahal-mahal yung ating kapatid, mahalin po natin. Amen? Di ba? Huwag na natin tingnan yung mga mali niya. Tingnan natin yung mali natin. Hello? Huwag na natin tingnan yung mali. Tingnan natin yung sarili natin. Ako ba karapat-dapat? Amen? Glory to God.
belongs to God. Praise God. So, tapos na po. To God be the glory. Pasensya na po. Inabot tayo ng alas 2. Glory. Okay. Glory to God. Pwede po tayong tumayo tayo manalangin? Praise God. Masaya ba kayo sa ating pinag-aralan? Naliwanagan ba kayo ng gusto? Kaya lalo ngayon, mula ngayon, gusto po nating bago dumating yung anniversary, hindi po dahil anniversary lang, kundi tayo pong lahat ay matutong maging mabuti dahil ang Diyos natin ay mabuti at maging mabuting halimbawa tayo ng kabutihan ng Diyos para po tayo makaakay sa paanan ng Panginoon. Amen? Makita sa atin si Kristo na taglay natin. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa oras na ito. Nagpupuri po at nagpapasalamat sa kabutihan mo. Salamat po sa mga salita mo na pinag-aralan namin ngayon. Lord, dalangin ko po ang Santong Espiritu mo ang magpaalala, magpaliwanag sa kanila at mag-record ng lahat ng pinag-aralan namin. At dalangin ko po ng bawat isa ay maging buhay na patotoo ng kabutihan mo na hindi pa sila nagsasalita, pinagpapala na ang nakakakita sa kanila. Kaya Lord, salamat po ng marami at dalangin ko po na anuman po ang kanilang mga kabigatan. Paglabas nila ng church na ito, taglay nilang katugunan at kagaanan ng lahat ng kanilang mga panalangin. Kaya Panginoon, sa hapong ito, nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang kagandaang loob ng Anak, at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaamin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. Aking Panginoong Jesus, ako'y ibig mo at inangking lubos. Ang daking alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanang maipagtalo mga halitian o gintong silo. Ang tanging lalaki, pulos ay tanggapin. Ang tanging alay mo, na ay gamitin. Ito lang ang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang kailangan ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanan maipagtalo mga halitian ang pintong silo. Ang aming gagawin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lang ang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito ang lalaki na ako ay hinihiling pansin. Ang daong tulad ko na dapat mahalin. Ang kailangan ko
aking laman ay puso puso at kaluluwa. Di na makayanan, maipagtalo. Mga halimpiyan o gintong sino, ang daming dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang daming alay ko, ay gamitin. Ito lamang ang wala nang iba pa. Ako din. Ito lamang ang wala nang iba pa. Ako din. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa ating music team, headed by Kuya Fidel, ganatong ganado. Amen. Si Kuya Jonathan. Praise God. Hallelujah. So,